Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Recording in progress. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng sandatang lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isang magandang umaga po mga kamanggagawa. Martes na naman po, kaya magsama-sama ulit tayo sa programang hatid ng Department of Labor and Employment para sa inyo. Ito po ang Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla Malabat. Ako naman po si Tim Laderas. Hatid namin ang isa na naman pong oras ng talakayan ng mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bago tayo sa ating topic, bumati muna tayo, partner, sa ating mga kamanggagawa at mga namumuhunan na laging nakasubaybay sa atin. Good morning po dito sa mga nakatutok sa atin sa Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. At syempre, mapapanood nyo rin po kami via live stream. Punta lamang po kayo sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment, pati na rin sa AFP Radio, DWDD official Facebook page. Kaya i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa.
Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kamanggagawa at mga employer na nakikinig sa ating programa. At syempre, isa na naman pong very informative na episode ang inihanda namin syempre para po sa inyo. Tama ba, partner? Yes, partner. Actually, usapang sahod na naman tayo ngayong episode kasi bukod sa mga minimum wage earners natin, partner, dito sa NCR, nagkaroon na rin ng pagtaas sa sahod ng ating mga domestic workers o mga kasambahay, partner. Yes, oo. At syempre, yung mga detalye niyang binanggit mo, partner, na aumento sa sahod para sa ating mga domestic workers o kasambahay, yan ang pag-uusapan natin mamaya-maya lamang. At medyo sakto din siya, partner, kasi kamakailan lang, nung January, I think 17, nag-celebrate din tayo ng ating araw ng kasambahay. And as far as I know, sa ating mga regional offices, may mga naggawa na ng kanilang mga activities. And meron pa sa ngayon na mga gumagawa pa ng kanilang mga activities. I think hanggang February yung Yes. celebration na yan. Oo. Month long eh. Oo, tama, partner. From January 18 hanggang February 18, itong araw ng kasambahay celebration. Ilan nga dun sa mga activities na nakita natin isinagawa sa mga regional offices is mga learning sessions. Oo. Actually, financial literacy, nag-conduct rin ng mga one-stop shop services, katuwang ng mga partner agencies ng DOLE, katulad ng SSS, PhilHealth, at IPPH. Actually, yan yung mga impormasyon na gusto natin na yung mga kasambahay natin is very aware o alam nila yung mga detalye about that. Empowered din sila sa mga sa kanilang karapatan, sa kanilang mga nararapat na benepisyo. Tama, partner. Pero maya-maya lamang makakasama natin para magbigay ng detalye tungkol nga sa aumento sa sahod para sa mga kasambahay dito sa NCR, si Regional Director Attorney Sara Buena Esmirasol ng DOLE NCR. Pero bago yan, good news muna tayo. Good news mga kamanggagawa, ukol sa responsableng paggamit ng DOLE budget ngayong taon. Alamin natin ang detalye mula kay Gassel May Tisbury. DOLE, nangakong maging responsable sa paggamit ng 2026 budget. Nangako ang DOLE na gagamitin ng responsable ang pondo ngayong 2026 at magiging transparent ito matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget nitong buwan. Ang kabuuang alokasyon sa DOLE ay mahigit 61 bilyong piso. Ayon sa DOLE, ilalaan ng pondo sa mga programang nagbibigay ng trabaho at kabuhayan tulad ng DOLE Integrated Livelihood Program, TUPAD, Government Internship Program, Special Program for Employment of Students, at Jobstart Philippines. Makakatulong ito sa mga manggagawa at sa pagpapalakas ng lokal na oportunidad sa trabaho sa buong bansa. Una nang binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikialam ng mga politiko sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Sisiguraduhin naman ng DOLE na makarating ng buo at patas ang ayuda sa mga benepisyaryo nang walang bawas at walang halong pamumulitika. Sunod naman po, good news naman mula sa Eastern Visayas. Pakinggan naman natin mula kay Lay Ordonez. 600,000 pisong sahod sa tupad, pinamahagi sa mga apektado ng bagyo. Namahagi ang DOLE ng sahod sa mga manggagawang naapektuhan ng bagyo sa Kaibiran, Biliran. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers or TUPAD program, nakatanggap ang mahigit 100 manggagawa ng kabuoang 600,000 piso noong ika-16 ng Enero sa kabila ng malakas na ulan dulot ng Tropical Storm Ada. Ang mga benepisyaryo ay yaong mga pangunahing pinagkakakitaan ay naapektuhan ng kalamidad o ng bagyong Opong. Kaya sila isinama sa 10 araw na emergency employment mula December 22 hanggang 31. Sa panahong ito, nagtulong-tulong sila sa coastal cleanup at community vegetable gardening sa iba't ibang barangay sa Kaibiran. Bukod sa agarang tulong pinansyal, nakatulong rin ang mga gawaing ito sa rehabilitasyon ng kapaligiran at seguridad sa pagkain sa komunidad. Magandang balita naman tayo mula sa Caraga. Hatid yan ni Margarita Garcian. Higit 18,000 manggagawa sa Caraga, sakop na ng yakap.
Mahigit 18,000 manggagawa mula sa 23 malalaking kumpanya sa Caraga Region ang makakagamit na ngayon ng libreng serbisyong pangkalusugan matapos magparehistro sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP noong 2025. Ang pagpaparehistro ay pinadali ng Dole Caraga, katuwang ang PhilHealth upang matiyak na tama ang impormasyon at gabay para sa mga empleyado. Sa ilalim ng yakap, may access sa mga manggagawa sa libreng gamot, preventive screenings, laboratory tests, primary care consultations at cancer screenings. Mayroon ding digital registration at prescription system sa pamamagitan ng eGov.ph app, kaya mas madali at maginhawa para sa mga empleyado ang serbisyo. May 35 PhilHealth accredited clinics na sa rehiyon at hinihikayat ang mga employer na may sariling klinika at laboratorio na magpa-accredit para mas mapadali ang pag-avail ng serbisyo ng kanilang mga manggagawa. Kasabay ng yakap, na-orient din ang mga manggagawa sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DILEEP na nagbibigay ng tulong sa kabuhayan at emergency employment. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE National Capital Region, Regional Director Attorney Sara Buena S. Mirasol. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nagbabalik po tayo mga kamagagawa sa ating programa, Dole sa AFP Radio. Good news po para sa ating mga kasambahay sa National Capital Region dahil aprobado at epektibo na po ang inyong dagdag sahod. At para pag-usapan ang detalye ng komento sa sahod para sa ating mga kasambahay dito sa NCR, muli nating makakasama ngayong umaga para pag-usapan nga itong wage order patungkol sa ating mga kasambahay sa NCR, si DOLE National Capital Region Director, Attorney Sara Buena S. Mirasol. Sige, magandang umaga po and welcome po sa AFP Radio. Pasensya na po, busy po ata kayo today pero kami po ay humingi ng kaunting panahon po mula sa inyo, RD. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat and ating sa mga tagapakinig. Yes, kamakailan nga po, RD Bambi, inaprubahan na yung panibago komento sa sahod ng mga kasambahay natin dito sa National Capital Region. Kailan po ba ito naging epektibo para doon sa ating mga tagapakinig at viewers ngayon? At
Ilang kasambahay po ba dito sa NCR yung inaasahan natin makikinabang mula po sa aumento sa sahod? Or Okay, tama po kayo. Nagtaas po ang minimum wage para sa ating kasambahay at ito ay epektibo nung Sabado po, February 7, 2026, from 7,000 to 7,800 na po. So sa ating mga employers na nagbibigay po ng 7,000 by February 7 po, kailangan pong itaas to 7,800. Ang yung mga dati naman at yung ating mga kasambahay na tumatanggap po ng more than 7,000 or 7,800 na dati na pong tumatanggap ay hindi po naman kailangan magtaas kasi above minimum wage na po sila. So yung minimum wage lang po ng mga domestic workers, yung parang inaatasan natin na magtaas to 800 pesos. Yung nakaka-receive ng 7,000 before. RD, ano po ba yung naging batayan po ng ating ng NCR, ng DOLE NCR sa pag-approve ba po nitong aumento sa sahod po na ito, RD? Oo, marami pong konsiderasyon, mga factors na aming tiningnan. At of course, ito na po yung inflation. Alam naman na po natin na tumataas ang mga bilihin at yung kapasidad ng ating mga employers. Alam niyo po, hindi lang naman ito po ay mga individual po, no, or mga family, household ang mayroong mga kasambahay. So tinitingnan din natin yung mga minimum wage earners. Alam mo, tinutulungan sinusuportahan din natin ang lahat ng ating mga manggagawa kasi kailangan din po nila ng mga kasambahay, lalo na po yung mga may mga anak, no? Tinitingnan din natin yung kakayahan nila na mag-hire ng ating mga kasambahay. And of course, sa ating mga kasambahay, hindi naman din sa kaalaman natin na tayo po ay nagtaas ng minimum wage last year, noong July 2025, para sa ating mga minimum wage earners. Last year po, nabigay po tayo ng 50. So tinitingnan din natin yung pagtataas ng sahod ng ating mga kasambahay. At although sa ating batas kasambahay, ang pagtaas po ay monthly, tinitingnan din po natin yung mga daily, kung magkano po ba ang daily na tinatanggap ng ating mga kasambahay. Kasi kina-consider marami na po yung leave out, ano? So pumapatak po na ang average na increase po natin ay 30 pesos. Parang 30 pesos per day yung 30 pesos a day po. A day. So kasi ngayon po ay nakita natin sa survey na meron na po mga leave out, hindi lang yung live in, no? Kasi sa leave out nagbabayad na rin sila ng pamasahe at mga iba pang gastusin compared sa ating mga live in na mga kasambahay. talagang marami rin palang considerations, no, partner. Ang isinaalang-alang ng ating mga nasa wage boards dito sa NCR para sa nasabing aumento. At nabanggit nga kanina ni RD yung tungkol sa batas kasambahay. Bukod po dito sa tamang pasahod, RD Bandy, ano pa po ba yung ibang mga karapatan na dapat pong mapakinabangan ng ating mga kasambahay at dapat sundin ng kanilang mga employers, RD? Of course, yung ating mga dapat po ay maibigay din yung mga live-in, no, maibigay ng ating employer yung accommodation, board and lodging ng ating mga and medical treatment ng ating mga kasambahay at kailangan ay entitled po sila sa kanilang rest day and of course ang kanilang mga social benefits like PhilHealth, SSS, Pag-ibig at meron din silang 13th month pay at service incentive leave na 5 days. Paid service incentive leave. Kaya talagang napaka-importante po, no, RD, nitong batas, pagpasa nitong batas kasambahay kasi nabibigyan po natin ng proteksyon yung ating mga domestic workers o yung ating mga kasambahay po dito sa ating bansa. RD, na nabanggit niyo po kanina, yun pong rest day o yung
o pahinga kung kumbaga no, yung pahinga po para sa ating mga kasambahay. Ayon po ba sa batas, RD, nasasabi po ba kung ilang oras po ba dapat yung trabaho at yung pahinga ng isang kasambahay po sa isang araw? And yun po, may karapatan po ba sila para magkaroon po ng day off, RD? Yun po, actually, meron po silang entitlement na day off, 1 day, ano? At yung hindi po bababa ng 8 hours ang kanilang rest day every day. So kung hindi naman sinasabi po yung working day, pero yung entitlement nila na dapat sila ay magpahinga at least 8 hours. Kasi minsan ang ating mga kasambahay, more than 8 hours silang nagtatrabaho. And hindi pwedeng walang rest day sa isang araw. So entitled sila at least 8 hours na rest day in a day po. Kaya importante din na dapat na monitor ng ating mga kasambahay na meron silang entitlement para doon sa alam nila no, yung mga benepisyo kayo mga nakasaad sa batas na. RD, ito naman po isa po sa mga madalas natin na nare-receive na tanong. Kailangan po ba is meron pong written contract sa pagitan ng amo at ng isang kasambahay, at gaano po ba ito kahalaga sa usapin po ng sahod at benepisyo ng ating mga kasambahay, RD? Oo nga, actually ito ay mandato, no? Ito ay mandatory na may written contract between the employer and employee. At nakikita po namin na sa survey nga actually mataas yung hindi complied, nagko-comply ang mga employers. Wala po silang employment contract. But sa batas kasambahay, doon po nakalagay po doon yung provision na mandatory po na may employment contract between the kasambahay at ang ating employer. Ayan, so may yung mga na-share na ni RD na dapat alam ng mga kasambahay natin, dapat meron kayong rest, tamang pasahod, dapat may rest day, tapos ngayon ito dapat may written contract. Oo, may written contract between you and yung inyong employers. Ito po, RD, nabanggit nyo rin po kanina na kasama po dun sa mga dapat na meron yung ating mga kasambahay ay yung kanila pong benepisyo. Tama po ba? Obligado po ba na irehistro ng kanilang amo yung kanilang mga kasambahay sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig? At paano po ba ito makakatulong sa ating? Ano po bang importansya na sila po ay rehistrado dito, RD? Okay, oo. Ito yung social protection, no? Ito yung mga social benefits ng ating kasambahay. Ay, ito din ay mandatory. So, kailangan na ang ating employer ay dapat irehistro sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Para meron din silang covered assistance, medical treatment na nakapaloob sa ating mga PhilHealth at SSS. Yung follow-up question lang, partner ng RD, yung pagpaparehistro po ng amo, meron po bang employer share? Kasi parang, di ba sa atin may employer share? May ganun din po ba para sa ating mga kasambahay, RD? Nakalagay po sa batas, no, na pag below 5,000, kasi may mga regions din na below 5,000, kung ang minimum wage ay 5,000, at least 5,000, full po ang employer share. Ang nagsi-shoulder po ng social benefits ay ang ating mga employers. Pero kung more than 5,000 na po, may share na po ang kasambahay. Pero napakaliit lang naman po. Malaki pa rin po na share ay ang employer. So para lang makover ang ating mga kasambahay sa kanilang mga social benefits. Since sa pag-usapan na po natin, no, RD, yung mga benepisyo, ano naman po yung dapat gawin ng ating mga kasambahay kung sakali lamang po na hindi sila sumusweldo, sobra po yung oras ng kanilang trabaho at sila po ay naaabuso na ng kanilang mga employers? Paano at saan po ba sila maaaring sumangguni patungkol dito, RD Bang? Okay, meron po tayong 6 na field offices sa Kamanaba, sa Caloocan. Ang
Manila Field Office, ang Quezon City Field Office, ang ating Pasig Field Office, yung Papa Marisan, ano, at ang ating Muntaparlas sa Las Piñas. And of course, sa regional office sa Malate, Manila, pwede po silang mag-file ng complaint for underpayment or non-payment or even mga maltreatment. No, atin pong nire-rescue rin ang ating mga kasambahay kung meron pong pagmamaltrato sa kanila. Pwede po sila mag-file ng complaint sa atin. Tayo po ay pupuntahan natin yung employer, yung bahay, ano, with the assistance din ng barangay o kaya ng law enforcement agencies. Ayan. So pwedeng pumunta dun sa mga iba't ibang mga offices ng NCR, ng DOLE NCR. Meron tayo sa mga iba't ibang mga towns na nasasakupan ng ating mga field. RD, nito pong nakaraang buwan, pinagdiriwang po natin yung Araw ng mga Kasambahay. Actually, parang month-long celebration na nga po siya ang nangyari po, no? Pero dito po ba sa NCR, ano-ano po bang mga programa at saka mga activities yung isinagawa po? And meron pa po ba tayong mga activities na isasagawa bago po matapos yung ating month-long celebration, RD? Actually, with the partnership with our local government units, kami po ay nagsasagawa ng mga activities para sa ating mga kasambahay. Like for example, reskilling, skills training, as well as yung orientation on batas kasambahay para malaman din nila ano ang kanilang mga karapatan. At nagbibigay din tayo ng mga assistance. Pwede po mag-avail. Nag-avail po ang hindi lang po ang kasambahay, pati miyembro po ng kanilang pamilya sa ating mga DILP, livelihood assistance, o kaya yung tupad. Na alam naman na po natin na hindi sapat ang kanilang kinikita. So, yun po yung mga tulong na pwede natin ibigay sa ating mga kasambahay na ginagawa po natin. Talagang maraming activities yung hinanda ng ating, hindi lang ng NCR, pero ng iba't ibang regional offices natin para ipagdiwang na itong Araw ng mga Kasambahay. At this point, RD, kunin na lamang po namin yung inyong mensahe para sa ating mga listeners and viewers, RD. Okay, gusto ko lang ipaalam, lalo na paalahanan ang ating mga employers na effective po last February 7, 2026 ay tumaas na po ang minimum wage ng ating mga kasambahay from 7,000 to 7,800. At pinapakiusap ko po sa kanila na sumunod po sa bagong minimum wage order for kasambahay. At para sa ating mga kasambahay, kung meron po kayong katanungan o reklamo, ay ipagpaalam lang po sa amin para kayo ay matulungan at pwede po kayo mag-file ng mga inyong mga complaints dito po sa ating mga opisina na nabanggit po kanina sa Muntaparlas, na sa Las Piñas po ang office, sa Pasig ito po ay at Manila, Quezon City, Muntaparlas, at ang Kamanavad po. At of course, dito rin po sa regional office sa Malate. So, yun po yung mga ating opisina na tumatanggap po ng inyong mga reklamo. Ayan. So, para po sa ating mga nakikinig na kasambahay, ayan po yung mga offices ng DOLE, nabanggit na po ni RD. Punta lamang po kayo dyan kung may nais na tulong or impormasyon, at ready po ang ating mga DOLE NCR staff na mag-assist po sa inyo. So ayun po, maraming salamat po RD Bambi sa pagpapaunlak po sa amin ngayong araw para po sa interview na ito para po sa ating mga kasambahay. Thank you so Maraming much. salamat. Stay safe po. Maraming salamat po sa opportunity. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you, RD. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa DOLE NCR sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website. Pumunta lamang kayo sa www.ncr.dole.gov.ph. Maaari din kayong sumangguni sa iba't ibang field offices na nabanggit ni RD Bambi sa DOLE NCR. Ang address po ng tanggapan ay nasa kanilang website, yung www.ncr.dole.gov.ph.
Ayan. So napakarami pala talaga ng mga naitulong nitong pagkakaroon ng batas kasambahay para sa ating mga domestic workers o mga kasambahay natin dahil minamandado nito yung tamang pasahod, benepisyo para sa kanila kung ano yung dapat na natatanggap nitong mga kasambahay. Oo, kaya ongoing din yung mga information Yes. advocacy activities ng iba't iba nating regional offices partner, no? Para talagang mapalaganap at maging aware yung ating mga kasambahay at kahit yung kanilang mga employers dun sa mga karapatan na dapat ina-enjoy sila. Ina-enjoy nila. At syempre, no, sabi mo nga kanina, bukod dun sa pagiging aware dun sa kanilang mga karapatan o mga nararapat na benepisyo para sa kanila, nagkakaroon pa tayo ng mga pangdagdag na mga kaalaman Kasi kanina meron kang binanggit yung financial literacy. Yes. Diba? Binibigyan natin sila ng mga seminars para naman yung kanilang sweldo ay naiipon, alam nila kung paano palalaguin, ganyan. Oo, bukod nga dun sa financial literacy partner, no, nakita rin natin, meron din palang mga isinagawang sing and dance Yes. contests Yes. para sa ating mga kasambahay. Oo, yung ating mga kasambahay. At syempre, sa pangunguna yung lahat ng mga activities na yan, sa pangunguna syempre ng ating iba't ibang mga regional offices. At I think meron din nagkaroon din na, I'm not sure kung meron din dito sa atin sa central office, pero I'm sure dyan sa ating mga regional offices ay merong mga activities na isinagawa para sa no. At ayun na nga po mga kamanggagawa sa ating mga kasambahay at syempre sa iba pa nating mga kamanggagawa para po sa inyong mga labor-related na tanong o kaya kung may nais pa po kayong malaman or reklamo, bukas po ang ating DOLE hotline 1349. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Siyempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. At syempre, para naman lagi kayong updated sa ating mga balita at mga impormasyon, i-like nyo na rin ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment -DOLE. At syempre, mag-follow na rin sa aming TikTok, Instagram, X, pati na rin YouTube accounts. I-type nyo lamang po at dolegov_PH. Ayan. At syempre, kami rin po, mga kamanggagawa, ay nasa Viber. Ayan, hanapin nyo lang po ang aming Viber community channel, #Serbisyong Dole. Diyan po namin ina-upload ang ating mga activities, news, ayan, mga programa, iba't ibang mga programa. So, follow na rin kayo dyan. At isa na naman pong episode ang ating napagsama. Sunod na episode, abangan kung anong DOLE program ang ating pag-uusapan dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Siyempre, pinapasalamatan din natin ang ating mga katuwang sa ating mga regional offices, bureaus at services, ang ating mga information officers na laging nag-a-assist sa atin. Of course, ako naman po si Carla Malabanan. Tutok lang po ulit mga kamanggagawa sa susunod na episode po ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP. Oras po natin, 11:37 p.m. Recording stopped.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.